Before ta maghisgot or atong pagatunan ng pulong sa Ginoo, ato asaning basahon no ang atong nasa screen. We're going to read 2 Timothy chapter 3 verse 16. Okay, nasa screen, ready, read. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Amen. And Dr. Charles F. Stanley said to obey God and leave all the consequences to Him. And we are also told to fight all your battles on your knees and you win them every time. And don't forget that Jesus saves. Amen. Now we're going to sing our theme song for this Sunday school from the Old Testament. Amen. First stanza, ready, sing. Genesis and Exodus, the first two books to sing. Leviticus and Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, and the Samuels, First and Second Kings, and the Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel and Daniel, Isaiah, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and the Malachi. Amen. A for the New Testament. First stanza, ready, sing. Matthew, Mark, Luke, John, the Acts, and to the Romans, First and Second Corinthians, Galatians, and Ephesians, Philippians, Colossians, First and Second Thessalonians, First and Second Timothy, Titus and Philemon, Hebrews, James, First and Second Peter, First and Second, Third John, Jude, and Revelation. Amen. Okay, isip pagtawad sa pulong sa Ginoo kung hangyo na matagusa. Let us all rise as we open our Bibles in 1 Timothy chapter 1. 1 Timothy chapter 1, we're going to read one verse, verse 17. Amen. And we're going to read this in unison. Okay, usal naman kini ka bersikulo. Once again, 1 Timothy chapter 1 verse 17. Kung yung tapad walay Biblia, kindly share your Bible. Amen. Okay, say amen. Kunain na. Amen. No? Verse 17, we're going to read this all together. Ready, read. Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. Okay, once again, itong balikon. 1 Timothy chapter 1, verse 17, all together. Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, in the honor and glory forever and ever. Amen. Atong ipiyong atong mga mata, magamputa, buhi ug balaan ug gamhanan nga Dios, makagagahom sa tanan, tag-iya sa langit ug sa yuta Dios nga balaan. Salamat Amahan sa paghatag kanamo og kahigayunan nga makatuki ug makatuon na pud-usab kami sa imong pulong. Salamat Amahan sa kanunay nimong grasya ug kaluoy sa imong pagpangga kanamo sa pag-sustain kanamo Amahan nga makabadayon kami sa imong panimbahon karon. Salamat Lord sa tanang nahimo karong simanaha. Salamat sa pag-uban kanamo sa panahon sa katulugon. Ikaw nagahatag kanamo katamis nga katulugon. Sa panahon Amahan nga kami nagabiyahe, ikaw Amahan nagahatag og proteksyon kanamo. Salamat kay Amahan bisan pa sa tanang grasya nga imong gibubo kanamo labi na aning imong iglesia. Heavenly Father, mga kami kapasayloan sa mga sala. Kung nakasala man kami kanimo, sa una-una sa pulong sa buhat, pasayloa kami Lord kung nasakit man namo ang balang espiritu. Karon tak na Amahan, pagkasimbahon kanamo pinaagi sa pagtuon sa imong pulong, pinaagi sa pagpaminaw sa imong pulong,
And among ginapangamuyo kanimo karong kahaponon amahan, nga ang Holy Spirit amahan maga uban kanamo karong kahaponon alang sa paghatag kanamo og sayon nga pagsabot. Among ginapray kanimo amahan bisan pa kini magtutudlo. Hatagi akong kaalam, hatagi akong isusulti sa kumbaba, and use me as a channel of blessing this afternoon. Ako po usab ginapangamuyo amahan, hatagi sa kadaugan, ang Sunday School sa mga kabatanunan. Among ginapray amahan nga ikaw, Lord, magahimo pag mga dagko pa mga butang alang sa matag kinabuhian ng mga bataa. Among ginapangamuyo kanimo nga magdako sila nga naay pagkaalam, Lord, diha sa imong pulong, naiigong kahadlok amahan alang sa pagsimba kanimo. We are praying, Heavenly Father, nga mahimo silang blessing sa among community, mahimo silang blessing nga sa church, mahimo silang blessing nga silang tagsatag sa kapamilya. Ug among ginapangamuyo amahan nga mahimo unta silang tulay, Lord, alang sa kaluwasan silang mga ginikanan. Amo po usab ginapangamuyo kanimo amahan. We are praying, Heavenly Father, i-sustain amahan kung unsa magigamit namo diri sa church sa pagsimba kanimo. Proteksyonin ning tanan among ginapangamuyo kanimo, Lord. I-bless amahan bisan pa ang awit sa choir. I-bless Ginoo, Lord, bisan pa ang tithes and offerings. I-bless amahan bisan pa ang preaching service ng pagdalon sa pastor. We are praying, Heavenly Father, atagi siya talagsaon nga kaalam o God. We are praying, Lord, kung na may first time visitor this afternoon, nga masabtan niya ang simple plan of salvation. Alang sa mga Kristohanon amahan nga nagtinguha nga makasimba, among ginapangamuyo dalas sila safely diri sa church, bisan pamahan sa mga kauban nga dugay nang wa makasimba. Among ginapray, Lord, nga ikaw pod usab magahatag sa ilang kasing-kasing og kamingaw amahan sa pagpaminaw sa imong pulong. We are also praying, Heavenly Father, sa mga kauban nga naa sa mga lagyong dapit, nga ikaw pod usab, Lord, magasapnay kanila, magaprotect kanila, ug among ginapangamuyo amahan bisan pa sa imong gugma amahan nga imo igahatag alang sa matag usa. Lord God, we are praying, Heavenly Father, nga imong pulong karong kahaponon makahatag kining encouragement kanamo, makahatag kani amahan ug kalig-on kanamo. Ay namong ginapangamuyo kanimo amahan nga imong blessing, Lord, igahatag nimo sa matag usa. Kining tanan among ginasalig ug ginapasalamatan sa bililhon nga ngalan ni Ginoong Hesus, Dios sa walay kahangturan. Amen. Okay, let's all be seated. Going back to our lesson, it is titled, The King Eternal. Amen? Now, sa ito ang passage yung itong gibasa sa sort of backdrop. Si Apostle Paul, naghatag siya sa iyang pinakanindot kayo nga dedication, sa iyang anindot kayo nga pagdayeg, or pag-define niya sa ato ang Ginoo nga ginasimba. Amen? Kung akong basahon pagbalik ang verse 17, giingon niya diri, Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God. No? Baliko na to, iyahang gidefine kung unsa ang atoang Ginoo. And for this part sa atoang lesson, na ato diri nakasentro aning pulong nga gaingon, the only wise God. Amen? Buot pasabot niya ni, wala na'y makalupig sa Ginoo sa iyahang pagka-maalamon. Baliko na to, si Apostle Paul diri, naghatag siya og clear kaayo nga portrait kung unsa ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Amen? Now, mangutan ako sa matag usa karong kahaponon, kinsa kaha si Jesus Christ sa imuhang kinabuhi? How do you define Him? Amen? Unsa ba imuhang relationship ngadto sa iya kung mahimo untang susama sa pag-illustrate ni Paul aning ato ang gibasa. Amen? Now karon sa last Sunday ato ang nasugdan ning mga lesson, naghisgot na pud ni og mga lain pa nga mga hulagway ni Jesus Christ nga atong mabasa sa ato ang Biblia. Amen? More portraits of the King Eternal. Now, sa una, when I was in elementary,
gihatagan mig opportunity sa una nga mo represent sa pagadian dadto sa national, no? Kay nag-celebrate man to sa ilahang centennial celebration ang ato ang nasod. So abi ninyo, for 1 week may naa sa Manila, and we were just touring, no? Nag-tour mi sa mga nagkalain-lain nga ahensya sa Manila. And abi ninyo, usag yun sa amuang ginaadto taga-adlaw is ang National Museum, no? The National Museum kung ahaning take oath si President Ferdinand Marcos Jr. Now abi ninyo, ang maudi ay nga opisina or ang maong building, it is a very large building. And tuwa dadto ang nagpagkalain-lain nga mga artifacts nga makita nimo. But abi ninyo, ang usag yun sa pinakanindot kayo nga part sa National Museum is kung aha gibutang ang mga portrait nga hinimo ni Juan Luna. No? Kaila ba mo ni Juan Luna? Our national artist. Abi ninyo, kung kaning ato ang background dere, nindot kay ni siya, naa siya'y gidrawing dadto nga ispolarium kung tawagon. Pirting dakua. Murag siguro gikan po dadto hantod siguro dire. Pirting taasa. Pirting dakua nga canvas iyahan gidraw. Then kung matan-aw nimo ang iyang palibot, naa dadto ang iyang hinimo nga uban nga mga paintings, abi ninyo, makaingon gyud ka kung unsa ka nindot o ka maalamon o kung unsa ang iyang talento isip usa ka painter sa iyahang henerasyon. Amen? Nindot kayo. Kanang naagyud kay gallery ba sa portrait. Now, kani po dato ang gibasa karon. Gihatagan tag opportunities sa Ginoo nga murag mulaag sa iyahang museum. Makita nato ang mga portraits sa Ginoo sa iyahang pagkadiyos. Amen? And abi ninyo, it is very much exciting tungod kay nag-offer ni og paglaom alang sa matag usa. Naghatag ni kadasig kanato alang sa pagserbisyo. Nganuman, karong panahon karon sa tingluya sa pagsimba. Amen? Panahon karon sa kaluyahon sa pagpangalagad. Now Christians, baliko nato, naatay Ginoo nga buhi, naatay Ginoo nga naa sa langit, naatay Ginoo nga nagtan-aw sa atoa sa makanunay. Amen? And one point of that is that one of the portrait or pictures sa Ginoo nga mabasa nato sa Biblia is that number one is that our King, mubalik siya pag-usap. Amen? The arrival of our King. Now, 2,000 years ago, ning anhi siya diri sa kalibutan, gipakatawo ni Mary, no? And abi ninyo, tungod ni adto nahimugso ang atong Ginoo and nagpakamatay siya sa cross alang sa atoang kaluwasan at alang sa atong bayad sa mga sala. But baliko na to, there will come a time nga mubalik pag-usab diri si Jesus Christ. Amen? And He is coming for us. He is coming alang sa mga believers. Bisan pa atong mga natulog na sa ilahang mga lungon, mubalik puto sila, mubata puto sila pagbalik, musugat sila sa Ginoo. Amen? The Old Testament prophets foretold of the first and the second coming of our King into this world. John chapter 12 verse 15, itong basahon na sa screen. Ready, read. Fear not, daughter of Zion, behold thy king cometh, seated on an ass colt. No? Jeremiah chapter 23 verse 5, nasa screen again. Ready, read. Behold, the days come, saith the Lord, and I will raise unto David a righteous branch, and a king shall reign and prosper, and shall execute judgment and justice in the earth. Revelation chapter 1 verse 7, as a screen, ready, read. Behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him,
and they shall which pierce him, and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, Amen. Now, mauna no, ang atuang Ginoo sa iyang pagbalik. Now, naipangutana diri. Are you rapture ready? Amen. Sa pagbalik sa Ginoo, ready na ba ka? Amen. That your answer could be yes, and that is the most important thing. Amen. But the question is, kung ikaw ready ka, how about ang imong mga mahal sa kinabuhi? No? Ang imong mga mahal sa imong kinabuhi, imong mga amigo-amiga, imuhang mga classmates. And it might be ang uban sa inyohan na mo'y mga trato. How about ang inyong mga trato? Nasturyahan na ba ninyo sa pulong sa Ginoo? Amen? Now, kinahanglan nato nino for those nga ato ang mga hinigugma sa kinabuhi, ato agid silang angayan, sultihan sa kaluwasan nga gi-offer ni Jesus Christ. Amen? Now, 1 John chapter 3 verse 2 to 3, ato daw basahon na sa screen. Ready, read. Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be, but we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. Verse 3. And every man that hath this hope in him purifieth himself, even as he is pure. Amen? Now, sa pagbalik sa ato ang Ginoo, baliko na to, mubalik pag-usap ang atong Ginoo. Ang mao nga bersikulo naghisgot, nga kita unta nga mga kaigsuunan, mga Kristohanon, likaya na to ang pagpakasala. Amen? Even every little thing, maginagmay nga mga sila, dinagko nga sala gihapon na atubangan sa Ginoo. Amen? And abi ninyo no, usahay ning mag-serve ka during fiesta. At times, you are turned between kung Lord, makapray ka, Lord, ayaw intawon ko hampakas sa imong kasuko. Amen? Mag-uul ka. No? Dagan sa mga butang when you partake with sin, masubo ka. Amen? Now, baliko na to, mauna ang ginahatag sa ginapahimang no sa Ginoo sa tuwa. Number 2, not only that he is coming again, one of the portraits is that the acquisition, achievement, and annihilation of his adversaries. Amen? Now, kita nga mga Pinoy, gadahan kay ta anang mga scenes or salida nga makabalos gyud ang aktor. Amen? Sa una, karon sa tuwang panahon, ang pinaka-modern day nga aktor sa atoang generation, si Coco Martin. No? Kanang, unsa na? Ang Batang Quiapo. Abi ninyo, no? When you search in the Facebook, halos mga pila na ka-views ang iyahang na-obtain. Na kung imong una-unaon, ang original ana, walay lain kung dili si The King. Amen? Si The King. Sa una pa, ingon pa ni Pastor, ug naagyoy bagong salida si Fernando po. Halos gyud magkabuang-buang silag adto sa nagkalain-lain nga sinihan. Para lang gyud makita. Naa pa gyud ay point dito sa Zamboanga nga inigsumbag na ni Fernando po dayon makulatahan sa pagbalik. Naa pa day tawo nga motindog sa sinihan, muingon nga Fernando po hupo kay naa sa imong luyo. No? Naa pa day musyagit nga mga tawo ingon ana ka intense. Every time makigbakbakan tong tawhana, no? That even ang mga audience itself, grabe ka-engage sa ilang pagtanaw. Now, usana kabatasan nato, nga ganahan gyud ta ang usahay makabalusta. At this point of times tong gibasa, for how many times nga kita mo'y ginatarget sa atong kontra, panimasla na ta sa Ginoo sa tuang kontra. Amen? Mo na, ingon diri,
The enemies of the Lord will be defeated by Him when He returns. Amen? Revelation chapter 17 verses 14 to 15. Ito ang basahon na sa screen. Ready, read. These shall make war with the Lamb, and the Lamb shall overcome them. For He is the Lord of lords, and the King of kings, and they that are with Him are called and chosen and faithful. Verse 15. And out of His mouth goeth a sharp sword, that with it He should smite the nations, and He shall rule them with a rod of iron. And He treaded the winepress of the fierceness of the wrath of the Almighty God. No? Now, moabot ang panahon nga inigbalik sa Ginoo that He's going to make war sa iyahang mga enemies. Amen? Until this very time, daghan sa mga parte sa nasod sa kalibutan, dili gyud motuo ni Jesus Christ as their Lord and personal Savior. Amen? Bisan pa ang iyahang mga kaugalingon nga mga pinili nga mga tao. Until this very time, lisod kayo patuhuon kang Jesus Christ, numero uno ang mga Hudyo. Amen? But then, moabot good ang panahon sa mga nasod nga nagbiay-biay nga dili mutuo kaniya, moabot gyud sa ilaha nga makig-away ang Ginoo sa ilaha. Amen? And abi ninyo, kita pod pag-usab mukuyog ta ana nga away. Amen? But you don't have to fight. Tungod kay pinaagi lamang sa pulong sa Ginoo kaning tanan iyang pagapildihon. Amen? Now atuan na ma-witness, no? Psalms chapter 24 verse 7 to 8 nasa screen atong basahon. Ready, read. Lift up your heads, O ye gates, and be ye lift up, ye everlasting doors, and the King of glory shall come in. Who is this King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Amen? Now, usa ka hulagway sa ato ang Ginoo is that He's coming back. Ang ikaduha is that mahimo siyang mananaog sa matagubat nga iyang pagkadalon. Amen? Ingon ana, no? He's going to become a conqueror. 1 Corinthians chapter 15 verses 25 to 26 nasa screen. Ready, read. For we must reign till He hath put all enemies under His feet. The last enemy shall be destroyed is death. Amen? Now, mauna, no? Ay nakanindot diri, gingon diri. For He must reign till He hath put all enemies under His feet. Amen? Now, balikan gini sa Ginoo ang iyang mga kontra. Iyahag yung pildihon. And usa sa pinakadako gyud kaayo nga kontra niya is the death. Amen? Bisag kitas kinsa mangoy dili mahadlok nato sa kamatayon, magdaot maganita maghilana ta magkabuang-buang ganit tag-inom dag paracetamol. Amen? Now, ang kamatayon mismo pildihon ni Jesus Christ. Amen? Isaiah chapter 42 verse 13 as a screen. Ready? Read. The Lord shall go forth as a mighty man. He shall stir up jealousy like a man of war. He shall cry, yea, roar. He shall prevail against his enemies. Now, ingon ana ang atuang Ginoo, iyahang pagapildihon ang tanan niyang mga kontra. Amen? Now, nasabtan nato sa mga bersikulo nga atong gibasa, wala gyud tsansa nga ato ang kontra makadaog. Amen? Wala gyud tsansa. Not even a slim chance makadaog. Amen? So mao na nga mangutan ko sa inyo, let us choose the proper side kung ahata mo panig. Amen? Whether sa kontra sa Ginoo or dito sa parte sa Ginoo. Amen? Now,
we all know nga makaadto lang ta sa side sa Ginoo is if we receive Christ as our Lord and personal Savior. Amen? Now, Numbers 3 portrait, no? A picture sa Ginoo. Number 1, it is a portrait of His coming. Second, it is a portrait sa iyahang pagkamananaog, sa iyahang mga kontra. Number 3, the appearance and the attire of our King. Amen? Now, matag head of state, every time nga mo visit ka, naagi na sila'y sanina nga ginasulob nga uh, nagarepresenta ta sa ilahang lugar kung sila gikan. Like for example, ang atuang barong Tagalog, it is usually worn by our president every time nga moadto siya sa state visit. No? Now, ang presidente pod sa Amerika, si President Donald Trump, every time that he goes to visit, kanang murag na ay pagka navy blue yun na ang iyang Amerikana. Mao na usually ang iyang mga sanina nga ginasulob, no? So sa attire pa lang daan, mahibaw-an na nato, and I think kanang ilang pagkasuloban na it is kuan gyud, no, kanang meticulously crafted gyud para sa ilaha, no? Kana si I think our president na agyo na sila tigburda sa ilang barong Tagalog, no? Meticulously crafted para sa ilaha. Now, ang atua pod usab nga Ginoo, atua pod siyang ma-identify pinaagi sa iyang postura, kung unsa ang iyang gisuot, naa natay picture karon kung unsay iyang hulagway. Amen? Ato ang pagbarsahon kung unsay gisulti sa Biblia ug unsay dagway sa tong Ginoo inigbalik niya. Amen? Psalms chapter 93 verse 1 nasa screen, ready, read. The Lord reigneth, He is clothed with majesty, the Lord is clothed with strength, wherewith He hath girded Himself. The Lord also is established, and that it cannot be moved. Amen? Revelation chapter 1 verse 13 to 15. Nasa screen na ito ng basahon. Ready, read. And in the midst of the 7 candlesticks, one like unto the Son of Man, clothed with a garment down to the foot, and girt about the paps with a golden girdle. His head and his hairs were white like wool, as white as snow, and his eyes were as a flame of fire. Verse 15. And his feet like unto the fine brass, as if they burned in a furnace, and his voice as the sound of many waters. No? Now, if you try to understand kung unsay hulagway sa Ginoo, is that ang iyang ulo, ang iyang buhok, mahimo daw susama sa kaputi sa snow. Amen? Wala pa man ta kita og snow diri sa tuwang dapit. Ato arag yung nakit-an kana rag yung murag snow nga naa sa tuwang ice sa tuwang refrigerator. No? Kung di lang yun masagulan og kanang dugo sa isda, mao na mo pula-pula gamay. Pero kung imuha siyang pasagdan, pertig yung putia. No? Sa una, lami kay magdula-dula na every time nga ma-open ng ref, lami kay dula-dulaan ng ice diha nga murag snow gid sig tan-awon. Makakit-an gani sa inahan, makasab-an. No? Ayaw mo sige abri sa ref kay mo mahal ang bayad sa kuryente. No? But then, kung imo ang masabdan, gingon ana pag-illustrate ang kapution nga makita nato sa Ginoo. No? Nakapangutana unya ka sa Ginoo, Lord, unsa ang gluta nga imong gigamit? But then ma-observe nimo ingon ana, no, ang hulagway sa iyang dagway. Now, unsa pa? Gingon pa diri, and his eyes were as a flame of fire. No? And his feet like unto the fine brass, as if they burned in a furnace. And his voice as a sound of many waters.
No? Siguro, the sound of many waters, kung sa akuan lang pagsabot is that it is a very calming sound. Amen? I do not know kung troubled ba or calming ba. But for me, para sa kuha, it is a calming sound. Ano man, ug muulan, makatulog ka, ug nakadaplin sa dagat, makatulog po ka. Many waters, no? Yun na, balik ko na to, gingon ani pag-illustrate ang pagbalik sa Ginoo. No? So therefore, inigbalik sa Ginoo, makailag yun ta nga siya na. Siya ang ato ang Ginoo. No? Maibaw-an man nato sa iyahang dagway. Amen? Revelation chapter 19 verses 12 to 13, nasa screen, ready, read. His eyes were as a flame of fire, and on his head were many crowns, and he had a name written that no man knew but he himself. Verse 13, and he was clothed with a vesture deep in blood, and his name is called the Word of God. Revelation chapter 19, verse 16, as a screen, ready, read. And he hath on his vesture and on his thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords. No? Ingunaan na pag-illustrate sa Ginoo ang iyahang hulagway inigbalik niya. No, gibalik naman ni nga iyang mata pula nga susama sa flaming fire. No? So kani palang hulagway daan, I do not know malipay ba ang kontra ani or mahadlok. No? Taliman ka, it is a subduing looks. Panlantaw palang daan, naagyo intant nga pildihon ang iyang kontra. Amen? Now, and naagyo'y pangalan sa atuang Ginoo. Amen? Na nakatatak niya, King of Kings and Lord of Lords. Amen? Now, there was a time no sa kinabuhi ni Jesus Christ nga ang mga tao gibugal-bugalan siya. Sa panahon nga gidala nila si Jesus Christ dito sa cross, and when they crucified Him, abi ninyo no, gibutangan nila inscription dato sa iyang cross. The King of the Jews. The King of the Jews, nga murabag nahimo nga hiyagayaga para sa ilaha, nga gilansang nila tong Ginoo dito sa cross. Amen? But then, moabot ang panahon that He's going to reveal who He really is. Amen? And, murag siguro ning mga kaning mga tawhana, mabalaka yun ni kung giunsa nila pagdaog-daog si Jesus Christ. Amen? Our King cannot be embellished. We cannot beautify our Savior and King. Why? Tungod kay ang Biblia naghisgot na that He is altogether lovely. Amen? Ingon ana kaanindot ang atoang Ginoo, ingon ana siya kaanindot sa tong dagway. Even His fragrance, pildiho niya ang kabaho sa sala nining kalibutana. Amen? Ingon ana ang Ginoo when He returns. Amen? Now, number 4, the acknowledgement of our King. No? One of the pictures that si Jesus Christ, iyahang gi-acknowledge ang iyahang pagka-Diyos. Amen? John chapter 18 verse 37, at wadang basahon sa screen. Ready, read. Pilate therefore said unto him, Art thou a king then? Jesus answered, Thou sayest that I am king. To this end was I born, and for this cause came I into the world, that I should bear witness unto the truth. Everyone that is of the truth heareth my voice. Amen? Now,
when he was asked by Pilate, iyahang gitubag ang iyahang pagkadiyos. Amen? Now, when you're going to read the gospel books, diadto nimo masabtan sa diha nga gidala nila si Jesus Christ dadto sa atubangan ni Pilate. Naa di ay higayon nga ang asawa ni Pilate giduaw pinaagi sa damgo. Wala pa niya nakitaan si Jesus Christ in person, but that dream troubled her. No? Nga moabot ang panahon nga naipagadalon nga tawo diadto sa atubangan ni Pilato iyang bana. Mauna nga pag-abot ni Jesus Christ diadto, that ang iyahang wife ni istorya sa iyaha, do not partake any of this. Kay gidamgo na ko anang tawhana. Bisan siyang kugalingon, he hath known nga ang iyang i-crucify mao ang Ginoo. Amen? The acknowledgement of our King, one of the portrait, and number 5, the affection of our King. Amen? Now, usa ka hulagbay kay nga butang nga magatawa ka or magkuyog kag politiko. Once ikaw may mag-cover sa documentation, halos tanang angle picturean gyud nimo, no? Paghatag sa mayor ay na bisag unsa ni panghatag inigdunol niya sa tawo, kinanglan i-picture gyud ay nimo nga makit-an nga madunol sa tawo to iyang hinatag, no? Now, why is that? Para inig-post mo sa social media, makita unya diha kung unsa pod ang kinaiya sa tawo nga naghatag ni ana. Amen? Ang tawo nga wala gyud makakaila sa iya personally, through picture makaingon na, hala ning tawhanan manggihatagon man day ni. Hala ning tawhanan mahigugmaon man day ni sa mga bata. Hala ning mga tawhanan maabi-abihon man day ni. And that's the very use why we document such event, no? Now, on this part, diri nimo masabtan kung unsay affection sa atoang hari. Amen? Kung unsay naa sa iyahang kasing-kasing. Amen? Atong basahon ni nga giingnon diri, our King, kung ganina atong nasabtan sa tong hari, maayo makigubat, masabtan nato kung unsay iyahang postura, iyang dagway, kung giunsa niya pagdawat ang iyang pagkaharionon, and last and next is the affection of our King, ang pagbati sa tong hari. Kung unsa gyoy naa sulod sa iyahang kasing-kasing. Amen? Gingon pa diri, our King loves us dearly. Take note of this, gingon diri. He gave His life for us. Amen? He gave His life for us. Now, we're going to read Revelation chapter 1, verse 5. No? Nasa screen na ito ng basahon. Ready, read. And from Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth, and to Him that loved us, and washed us from our sins in His own blood. No? Gingon diri, and to Him that love us. Amen? Nahigugma kanimo. Giunsa niya pag-illustrate ang iyang paghigugma sa imuha? Pinaagi sa pagpakamatay sa cross. Paghatag sa iyang kaugalingon, iyang kinabuhi bayad sa imuhang kaluwasan. Amen? Ingon ana ang atuang Ginoo. Galatians chapter 2 verse 20 na sa screen. Ready, read. I am crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Amen? This passage in Galatians chapter 2 verse 20, naghisgot ni sa usa ka tawo nga
tan-aw og dako kayong utang nga kabubuton sa Ginoo. Amen? Tungod sa iyang dako nga utang kabubuton sa Ginoo, naningkamot siya nga ang iyang pagkinabuhi mahiuyon kung unsay gusto sa Ginoo. Amen? Why? Kay giingon pa diri, who loved me and gave himself for me. Amen? Paghatag niya sa iyang kinabuhi alang sa atoa. Now, abi ninyo no, usa ka realization sa kong kinabuhi is that karon nga naanay duha ka anak, di adto pagyud nako nasabtan ang giingon sa mong papa sa una nga niingon siya nga ayaw gyud ninyo tubag-tubaga ang inyuhang inahan. Makit-an ganita mo nga inyuhan ang tubag-tubagon inyong inahan. Daga na lang gyud mo kay makatilaw gyud mo sa akwang kasuko. No? Now, he told us that tungod siguro sa pagkabuluyagon, tungod sa kusog namo motubag-tubag sa among inahan. But then, abi ninyo, tungod ana nga mga pulong na engrave yun na sa amua, basta naaga ni mong papa, kung nasuko ka sa mong mama, hilom na lang yun ka. Kaya masuko mong yun siya, basta tubag-tubagon. And why is that? Di adto na nako nasabtan karon, tinuod yun ay ng inigpanganak sa inahan, ang usa niya katiil na ana sa kamatayon. Amen? And ang matag usa kanato napagawas taning kalibutan na tungod kay naagyoy ginikanan nga inahan nga nagantos nato perti in tawong utong para lang gyud mapagawas ta aning kalibutan na. And abi ninyo in medical practice, okay na lang karon kay gamay na lang ang maternal death. Unlike before, pirtigyong daghana sa mga inahan, numero sa inahan, nga nangamatay sa diha nga nagpanganak silang mga anak. No? It is not a joke. Ang usa ka inahan nga manganak. Mauna nga nasabtan akong amahan ningon siya, ayaw gyud ninyo tubag-tubaga ang inyuhang inahan. Masuko gyud siya ug makadungog ta siya nga naay bisag usa sa iyang mga anak tubag-tubagon na mo to mong mama. No? Now, ingon ana nimo paghatag ug illustrate sa usa ka tawo nga naghatag sa iyang kinabuhi para lang ka mapaanak. Amen? On the other hand, naagyoy tawo nga naghatag sa iyang kaugalingon sab not only para sa imong rebirth, but kundili alang sa imuhang freedom. Amen? Nga makalingkawas ka aning sala sa kalibutan. Amen? Now, kundili nato na ma-appreciate itong kinabuhi, abi ninyo no, you will just treat God as a normal person. Amen? Kung dili nimo ma-appreciate ang gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi, mura ra ni kaning tanan passing ra sa imuha. Mura ra kaning tanan normal ra ni sa imuha. Dili nimo hatagag bili. No? Dili nimo hatagan og dakong bili ang pagpangalagad sa Ginoo pinaagis pagsimba, kung dili nimo ma-appreciate kung unsay ang gibuhat sa cross. Dili nimo mahatagan og bili ang pagsimba kung dili nimo masabtan kung giunsa kaniya pagluwas. Amen? Christians, I tell you, there is a person nga mas nahigugma sa imuha. Kung gahuna-una ka nga way nahigugma nimo, naay nahigugma sa imuha. It is God. Amen? Baliko na to
ingon ana ka kaimportante atubangan sa Ginoo. Amen. Naiuban sa tuwa natay usay batasan. Kundi ta matagag importansya, masaluk mo ita. Amen. Kundi ka mahatagag bili sa usa ka tawo, dili makita imong worth, maguulta. Amen. Katabi ninyo, naay usa ka tawo nga naa siya taas kayong panlantaw sa imuha, nga gihatagan gid niya bili ang imuhang kalag. Amen. It is God. Amen. It is our Lord and Savior Jesus Christ. I hope ma-appreciate nato kung unsay gibuhat sa Ginoo tong kinabuhi. For that, kung mahimong ma-appreciate nato, that will propel us nga mas mahimo tang faithful ngadto sa Ginoo. Faithful sa nang aspeto. Amen. Mahimo nga mahatagan natog priority ang Ginoo sa tuwang kinabuhi. Amen. Now, ingon ana ang kasing-kasing sa Ginoo, no? Ephesians chapter 2 verse 4 nasa screen. Ready, read. But God, who is rich in mercy, for His great love wherewith He loved us. John chapter 15 verse 13 nasa screen. Ready, read. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Amen. That a man lay down his life for his friends. Amen. Giilata sa Ginoo nga isip iyahang suod nga higala. Amen. Tungod niya na iyahang gihatag iyang kaugalingon nga kinabuhi. Amen. Mao nang nakaingon diri sa John. Greater love hath no man than this. Oh. Baliko na to ingon ana no, kadako nga gugma sa Ginoo alang sa matagusa. No? Mao nay usa nga picture nga atong makita sa Ginoo iyang pagkamahigugmaon. Number 6. Appeals and attention to our King, no? Appeals and attention nagisgot ni sa usa ka hulagway sa tong Ginoo nga maminaw sa ato ang mga mulo. Maminaw sa ato ang mga hangyo sa iyaha. Maminaw sa ato ang mga prayers. No? Christians, matag pag-ampo nato ginapaminaw na sa Ginoo. Amen? Now, ako ang nahinumduman, no, nga naalagi ko'y nakita nga salida ani that is titled Bruce Almighty. No? Kana nga salida, it is a comedy nga daghan kay siya giyaw-yaw sa Ginoo. And abi ninyo, kana nga salida, nakigistorya ang Ginoo siya nga giingnan siya nga hatagan ti kag tsansa nga mahimo kang Ginoo. Abi ninyo no, katawanan kaayo kay everyday inigmata niya. Kana bang guni-guni bitaw sa tawo nga daghan kay siya madunggan nga mga tingog, daghan kay siya mga petition, daghan kay siya madunggan nga mga nagkalain-lain nga mga inistoryahan. Abi ninyo, nakuratan siya, hala, unsa maning mga madunggan nako nga mga inistoryahan. Sa pagsuta niya, nasabta niya nga katudeng madungog niya nga mga pulong, nagkalain-lain nga mga tao. Prayers dito sa mga tao sa tibuok kalibutan. Abi ninyo, no? Tungod kay gusto niya mawala tanan. Ang iyang gibuhat, naghimo siya computer kunuhay, nga gi-enter niya dadto nga tanan petition sa tawo, tubagon, yes, enter, pak! Abi ninyo, no? Tanan nga prayer sa tanan tawo, gitubag niya. Tingala siya nga pagkaugma, perting gubuta sa kalibutan. Daghan mo pong tawo nga nag-ampo og kadimalasan sa ubang tawo. Daghan man pong tawo nga nag-ampo nga magproblema ni siya. Daghan mga nagkalain-lain nga ampo sa tawo, abi ninyo, no?
iya hamang gi-enter og yes. Perting dakuha sa problema sa kalibutan. Just try to imagine unsay trabaho sa Ginoo that every time he hear those prayers and he has to carefully select kung unsay iyahang tubagon. Amen? Christian, sabi ninyo, diha ni mo masabtan nga dili lalim ang trabaho sa Ginoo. Laliman ka, kung pila ta karon, moabot siguro tag 20 ka buok. Kung magdungan tag-ampo tanan sa Ginoo karon, matingala ta kung unsaon ka pagtubag sa Ginoo. Even gani every Wednesday, nga kwaon nimo ang prayer request tanan, abi ninyo, kani manggod usahay na lang nga magkuha ta sa prayer request. Sabtan, no, nga kung aha mo naglingkod, dito naman gid mo tiglingkod. Like si Mayong naa diha, si Jojo naa diha iyang plastada, si Ma'am Helen na iyang plastada. Silang yan sa Taynebe, diha gyud na ilang lingkuranan. Si Roylin o si Lisa diha na ilang lingkuranan. Our pastor na agi na maglingkod. Bisan kamo muscle memory na nga nigsulod ninyo diri ug namoy pangitaon nga tawo, automatic mo point ang inyong ulo kung aha sila galingkod, di ba? Ingunana man na siya. Just try to imagine, every time manggani nga magkuha ta siyang prayer request, usahay na patay chance nga makalimot. But abi ninyo no, bisan pag-unsa kadaghana sa tawo nga magdungan og yango sa Ginoo, He has all the time to hear our prayers. Amen. Ingon ana pagka gamhanan ang Ginoo. Psalms chapter 5 verses 1 to 3. Ito daw basahon na sa screen. Ready, read. Give ear to my words, O Lord. Consider my meditation. Number 2, hearken into the voice of my cry, my King and my God. For unto thee will I pray. Verse 3, my voice shalt thou hear in the morning, O Lord. In the morning will I direct my prayer unto thee, and will look up. Amen. Hebrews chapter 4, verse 16 nasa screen. Ready, read. Let us therefore come boldly into the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Amen? Now, baliko na to. Ingon ana ang batasan sa ato ang Ginoo nga gusto siya maminaw permanente sa ato ang mga pagampo. Amen? Baliko na to, dili ni siya hasulan every time that He hears our prayers. Next is the abasement by the king. No? When we talk about abasement, kana bang imuhang iplastar ang tao depende sa iyahang pamatasan. No? Now, He gives attitude adjustment when they are needed. But pasabot ni ani, kung humble lang usa ka tawo, iyaha kang ipataas. But then, kung garbuso sad ka, iyaha po kang ipaubos. Amen? Ingon ani ni nga klase sa leader nga ato ang ginaatubang. Now, why is this? Tungod kay ma-observe nato sa ato ang sa sistema sa atong panggobyerno, di lang siguro sa Pilipinas. But kinsa kayo tong mapataas kasagaran sa ilaha, they have to feed in. Muhatag. Amo na mapataas sila, mapasidunggan. Pero abi ninyo, lahi ang pamatasan sa ato ang Ginoo. Why? Tungod kay kung humble ka, ipataas ka sa Ginoo. Pero kung garbuso sad ka, ipakanaog kaniya, no? One thing nga ato ang pagatun-an karon is ang kinabuhi ni King Nebuchadnezzar. Daniel chapter 4 verse 37 nasa screen. Ready, read. Now I, Nebuchadnezzar, praise and extol and honor the King of heaven, all whose works are truth and his ways judgment.
And those that walk in pride, He is able to abase. Amen? Nga man nga nakahisgot si Nebuchadnezzar niini. Kung imo ang estudyuhan ang kinabuhi ni King Nebuchadnezzar, he was the king of the Medes and Persians. Usa ka grupo sa mga tawo, usa ka clan sa mga tawo nga pirting kagamhanan sa ilang henerasyon. No? Mauni ang mga klase sa mga tawo nga nagpildi sa mga Hudiyo. Nga ang mga tawo sa Hudiyo pagkapildi nila, gipangdala nila ni dadto sa ilang lugar. No? Now, sa King Nebuchadnezzar, dira ni mo masabtan sa pulong sa Ginoo. Nga pinili ni siya sa Ginoo. Pinili ni siya sa Ginoo nga muhatag og judgment ngadto sa mga Hudiyo. But then, usa sa mga butang nga nakahimong famous is that ang iyang ginatawag nga hanging garden. No? Hanging garden. Nindot kayo ang iyang hanging garden according sa pulong sa Ginoo. And until this very time, ang mao nga hanging garden ginapangita pa sa archaeologists kung aha na situate sa mao nga lugar. But then naa sila'y nakit-an nga usa ka lugar. Nga karon it is already a barren place. No? Kabisag tanom, walay mutubo. Unsay ilang nakaplagan? Usa ka area nga barren place nga naay anindot kayo nga portion nga pwede tamnan. And nganong nakaingon sila nga posible mauni kay gikan sa Nile River padulong ato nga area naagi specific nga waterway padulong didto. That they believe kaniadto pa was used para moabot gyud ang tubig atong lugar. No? So mao siguro na nga nahimo kayong prestigyo si King Nebuchadnezzar kay taliwala sa barren nga lugar, nahimo niyang paraiso ang usa ka lugar. Amen? Matingala bigyo gano, even mayors, governors, presidents, mahibulong ka every time nga makahimo sila gwapo kayo nga mga projects. No? Usa na to ka dungog is ato ang Plaza Luz. Aba mo kabalong atong Plaza Luz diri kung simple lang kay para na sa inyo ha, pero ning dawat binag atong award sa tourism. Ning dawat siya award sa tourism. Kay kung imuha pong ma-observe na kaniadto, i-compare nimo karon, layo na pud kay ang kausaban. Nanay nindot nga mga projects, nanay mga nindot kaayong lakwanan, naka-tiles na, o mangandar to yung mga sprinklers sa tubig, sa kilid, nga naisuga-suga, maglabad yun akong ulo every time nga si Mira makalaag. Kay moambak man dito. Now, nindot na kayo ang lugar. Makadayig ang tao. Ingon ana sab nga masabtan nato nga dinayig gyud kay si King Nebuchadnezzar tungod sa mga nindot kayong nahimo niya. But nasabtan nato na usab ang iyang kasing-kasing. Amen? Na usab ang iyang kasing-kasing, giangko niya kung unsay kadungganan nga angay unta sa Ginoo. Amen? Tungod kay yamang giangkon ang kadungganan, abi ninyo, nakita sa Ginoo nga ang iyang kasing-kasing nahimo na siyang garbuso, dili na siya humble. Amen? Mao na nga ning-abot ang panahon siyang kinabuhi nga ang iyang pagkatawo nahimong susama sa kinabuhi sa usa ka wildebeest. Amen? Laliman ka ng wildebeest, no? Kung imuha nang makita sa lasang. Laaw gina siya permanente,
naara gyud na siya sa field. Ingon ana ang iyang kinabuhi nahimo siyang susama sa usa ka animal. Amen? But ning abot ra pud ang panahon that God restored him. Ang tungod sa pag-restore sa Ginoo sa iyang kinabuhi, that he was able to utter these words. Amen? Na-recognize niya nga ang Ginoo di ay ipataas niya ang humble, ipaubos po niya ang garboso. Amen? Iyahag yung i-level tanan. Mao na mga Kristohanon, let us be very, very careful sa itong mga actuations. Amen? Kung kita sa itong kabahin, gihatagan ta og roles and responsibilities nga mahimong something sa katilingban, let us remain humble. Amen? Let us maintain our feet on the ground. Amen? Let us always be humble. Now, balik ko na to, ang Ginoo ra gyud mo pataas sa atua. Amen? James chapter 4 verse 6 na sa screen atong basahon. Ready, read. But he giveth more grace, wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace into the humble. Amen? Now, balik ko na to, nakita na to ang picture sa tong hari nga madaugon. Nakita na to ang picture sa atong hari nga mahigugmaon. Nakita na to ang picture sa atong hari nga maminaw sa ato ang mga prayers. And nakita sad nato ang batasan sa ato ang hari that he equals everything. Amen? But most importantly, we have to always bear in mind, always to be humble. Amen? Now, number 8, the advocacy and attention of our King. Diri siguro tamo tapos, no? Kingon diri, He defends us especially when we are unable to defend ourselves. No? In the previous lesson, ani nga bersikulo, na-mention nato diri that He is our advocate. Amen? Now, usa ni ka picture sa hari nga nahimong manlalaban nato. Nahimo siyang mga bugado para sa atua. Why? Kay nasabtan nato nga ang atuang kontra sa pakanunay iyahatang butang-butangan og sala. Amen? Iyahatang iakusar ngadto sa Dios Amahan. Makita nato na sa kinabuhi ni Job. No? Sa kinabuhi ni Job, na-observe nato nga si Satan di ay pwede po dahil siya musaka kanaog. Karong mga panahon na, wa pa man siya gitambog. Pwede gihapon siya nga musaka og kanaog. But then, usa siyang trabaho is that ginaakusar ta niya sa atubangan sa Ginoo. Amen? And that's the reason why we need an advocate. Psalms chapter 89 verse 18 nasa screen atong basahon. Ready, read. For the Lord is our defense, and the Holy One of Israel is our King. 1 Peter chapter 1 verse 5, again nasa screen, ready, read. Who are kept by the power of God through faith and salvation, ready to be revealed in the last time. Hebrews chapter 7 verse 25, no? Nasa screen again, ready, read. Wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession for them. No? Intercession, ato ning nahisgutan last Sunday, not only nga ning advocate siya nato, but then he wants to have a personal relationship with us. No? Maunay buot pasabot the word intercession. No? John chapter 1 verse 12, nasa screen, ready, read. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Amen? Now, siguro,
every time that Satan accuses us, it is only a matter of question whether ning dawat ba ka ni Jesus Christ or not. No? Siguro sa Diyos Amahan, every time nga moingon si Jesus Christ, Lord, He is already covered by my blood. No? Tungod kay saad mo na sa Ginoo, dili na niya tan-awon ang imuhang sala. Amen? Pasalamat nga ingon ana ang portraits sa ato ang Ginoo. Amen? I hope you are proud being a Christian. I hope you are proud nga ningsalig ka ni Jesus Christ as your Lord and personal Savior. I hope you are proud kung kinsa ang imuhang ginasimba diri sa church. I hope dili nimo ikaulaw ang Ginoo sa pag-share ngadto sa laing tawo. Amen? I hope and pray natay nasabtan sa ato ang pulong sa Ginoo nga natudlo karong kahaponon. Let us all rise and let us bow our heads. Let us pray. Heavenly Father, in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, we thank Thee, O God, for this wonderful day. Salamat, Amahan, sa imong grasya, sa imong kaluoy. Salamat, Amahan, bisan pa sa Holy Spirit, Amahan, nga nagpasabot sa imong pulong. Kung unsa may dungog ug himaya nga mong naangkunan karon, Amahan, amo kining iuli ang dungog ug himaya kanimo. Nasayod mi, Amahan, that you are the Lord of Lords, King of Kings. Nasayod mi, Lord, nga ikaw ang manlaban namo. Nasayod mi, Lord, kung giunsa mi nimo pagkigugma. Nasayod mi, Lord, kung giunsa nimo mi pag-amping sa kanunay. Amo ginapangamuyo kanimo, Lord, with all this faithfulness of yours, nga amo unta ning ma-appreciate sa mong tagsatag sa kinabuhi, and amo unta kang mahatagan gyud og dako kang bilis sa amo ang kinabuhi, Amahan. Lord God, as we end this Sunday school time, I'm gonna pray, Lord, nga ikaw mag-bless among fellowship. Mag-bless, Lord, kung unsay ginataganan nimo nga pagkaon kanamo. Pray kanimo, Lord, i-bless among fellowship this afternoon. Kining tanan naman ang ginasalig o ginapasalamatan sa bililhon nga ngalan ni Ginoong Hesus Dios sa walay kanturan. Amen.